Welcome to High Priest Church Online. We're glad that you're here watching with us. And we hope that through this online service, we are able to share with you the love of Christ. So keep on watching and worship with us. Purihin po ang Panginoon sa ating kalagitnaan sa mga oras na ito dahil ayon sa kanyang mga salita, 2 o 3 tao na nagkatipon sa kanyang pangalan ay naroon po siya sa ating kalagitnaan. Kaya mga kapatid, kahit na hindi tayo magkakasama sa iglesia sa mga oras na ito, ay patuloy po natin siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan sapagkat yun po ang nararapat na klase ng pagsamba na ating ipagkaloob sa ating Panginoon. At tayo po ay sandaling manalangin. Hallelujah, God Jesus. Pinupuri ka namin, Ama. Pinasasalamatan ka po namin sa inyong kabutihan, kadakilaan sa aming mga buhay. O God, nagpapasalamat po kami, Lord, sa panibagong umaga na pinagkaloob po ninyo. At Lord, nakasama namin ang aming mga pamilya. Lord, nagpapasalamat din kami, Lord God, sa mga alanganing sitwasyon na ito na aming hinarap at patuloy na hinaharap, Panginoon, sa inyong biyaya at kahabagan, Lord, ay nakakapagpatuloy kami sa aming mga buhay. Lord, patuloy kami na dumadako sa iyong tronong banal sa mga oras na ito upang ikaw ay pasalamatan, upang kayo po, Panginoon, ay sambahin sa lahat ng kabutihan na ginagawa po ninyo. Lord, salamat, Lord, dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan man, Panginoon. Sa kabila, Lord, ng kahirapan na nararanasan ng buong mundo, Lord, patuloy na nagiging tapat kayo sa inyong mga pangako sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, patuloy po kami na lumalapit sa inyo. Patuloy kami, Panginoon, na lumadalangin sa inyo sapagkat alam namin na ang Diyos na nangako sa amin ay tapat. At Lord, alam namin that you are always able to do all you have promised us, O God. Kaya Lord, maraming salamat po. And Lord, we continuously pray na kumilos po kayo, Panginoon, sa bawat tahanan, Lord, na nanonood sa mga oras na ito ng online services ng High Priest Church, O God. And Lord, we also thank you, Panginoon, for giving us the opportunity to worship you, Panginoon, ng may kalayaan. Panginoon, dahil hindi, Panginoon, na-contain, Panginoon, ang iyong gawain, Lord, sa apat na pader, Panginoon, ng iglesia, kundi, Lord, pinalawig mo ito at dinala mo sa bawat tahanan. And Lord, we just wanna thank you. We just wanna say, Lord, we love you, O God, because you have first loved us, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. And Lord, dalangin namin na makasama namin ang inyong banal na presensya sa bawat tahanan sa mga oras na ito. And Lord, we desire that we will be back, Panginoon, sa normal naming services. Lord, dalangin namin na maghimala ka, Panginoon. Lord, na matapos na, Panginoon, ang pandemya na ito upang masamba ka namin na iisang church, Panginoon, na iisang, Panginoon, lugar, Panginoon, sama-sama kami makapag-worship sa iyo. Lord, salamat po, Panginoon. And Lord, we offer you all our praises sa mga oras na ito. Lord, we give you all the glory, honor. In Jesus' name we pray. Amen. At ating pong palakpakan ng ating Diyos sapagkat siya ay mabuti, sapagkat siya ay banal, sapagkat siya ay karapat-dapat sa pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Hallelujah, God, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kahit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay.
Jesus. Hallelujah, Lord. Itin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, awitin man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang papatay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang papatay sa'yo. Wala kang katulad, wala kang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Patuloy ang pagpupuri natin sa Panginoon at pagpapasalamat sa Kanyang walang kupas na pag-ibig at pagmamahal sa atin. Patuloy natin siyang sinusuob ng mga panalangin, mga awiting makalangit. Hindi napuputol ang ating pagtitipon tuwing Miyerkules at tuwing Linggo, sapagkat alam natin na ito'y kalooban ng Diyos para sa atin. Kumbaga sa halaman ay kailangan ng mga dilig upang lumago ang halaman. Ganon din tayo upang hindi tayo nagiging malungkot sa buhay, hindi tayo nagiging parang walang pag-asa. Pagkat alam natin na ang salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Mag-aral tayo minsan pa sa kanyang mga salita, sapagkat yun po ang ating mga kayamanan, ang mga salita ng Diyos. Samahan niyo muna ako sa maiksing panalangin bago tayo pumalaot sa pag-aaral ng salita ng Diyos.
Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pagpupuri sa iyo at pasasalamat. Patuloy ang aming pagdakila, pagsamba sa iyong banal na pangalan. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkulang sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sapat ang biyaya mo, Panginoon. Ayon nga po sa inyong mga salita na hindi pa kami tapos mag-harvest sa mga pagpapala, mag-harvest na naman kami, Panginoon, ng ibang pagpapala para sa amin. Kaya patuloy ang aming pagpupuri sa iyo at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Minsan pa, Lord, samahan niyo kami sa aming pagbulay ng inyong mga salita sa mga oras na ito. Tago niyo ako sa inyong likuran. Ikaw ang marinig, ikaw ang makita. Maunawaan nawa namin, Panginoon, ng bawat isa, ang mga salitang ipinapaabot po niyo sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Amen. Sabi po ni Solomon na ang tao nagpupursige upang malamangan o mahigpitan ang kapwa. Ang tao nagpupursige sa hahanap ng pera para umasinso, umangat. Isang malungkot lang po na sitwasyon na minsan yung pagpupursige ng tao, parang sabi nga po ng isang talata ng salita ng Diyos na ang mahalaga sa tao, kasuklam-suklam sa Diyos. Minsan umaasa tayo sa magagawa natin. Maasa tayo na kung paano masinso. Pero ang Diyos, sabi nga, kung unahin lang natin siya, bibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang mensahe ko po sa inyo na sa mga oras na ito, pinamagatan ko pong tunay na kayamanan. Alam po natin na ang kayamanan ay napakahalaga po sa buhay ng isang tao yan. Pero minsan, yung kayamanan na pinagsisikapan nating makamtan, temporary lang, pansamantala lang. At ang nakakalungkot, pag pumanaw tayo sa mundong ito, wala tayong nadadala kahit kahit piso. Kaya nga po, pag-usapan natin kung ano ba nga talaga ang tunay na kayamanan na kailangan nating pursigihin o pagsikapang gawin upang magkakaroon tayo ng payapang buhay. Kasi mayroon tayong kayamanan. Ang kayamanan po kasi, pag may kayamanan ka, payapa ka, relax ka. Sa mundong ito, ganoon din po. Pero ang salita ng Diyos nagtuturo po sa atin, mga bagay na kailangan nating maiintindihan. Sa aklat po ng Mateo, sa chapter 6, verse 19 hanggang 21, sabi po, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang makapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sabi po, yung tunay na kayamanan, turo ng Lord dito na huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sa halip, ang ating pagpursigin na makapag-impok tayo, tunay na kayamanan, doon po sa langit. Yun po yung isang napakahalagang bagay sa buhay natin. Kung nagpakapagod man tayo, para yumaman, higit na dihamak ang pagpapakayaman sa spiritual na kayamanan. Sabi po, sa aklat po ng Kawikaan chapter 13 verse 8, ang yaman ng isang tao ay pantubos ng kanyang buhay. Ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi babahala, sabi po. Kaya ang tao nagpupursige yung mga man sapagkat ang yaman ng isang tao ay pantubos ng kanyang buhay. At sabi ko nga po sa inyo, minsan doon na napokus ang tao sa mga material na kayamanan. Kaya nga po, pag dito sa mundong ito, pag may yaman ka, medyo maganda bahay mo, maganda sasakyan mo, may pamilya ka kasi, maganda damit mo, mga branded ang damit mo. Pero pag wala kang yaman, talagang kawawa ka. Parang kahit sa maghapon, hirap na hirap kang hanapin ang iyong pagkain. Kaya nga ang tao nagpupursiging yumaman sapagkat ang yaman ay pantubos sa kanyang buhay. At sa usapang pang-espiritual, pagdating sa espiritual na kayamanan, alam niyo pag mayaman tayo espiritual, wala po tayong katatakutan. Siyang araw kasi mayroon pong araw ng paghukom. At yung araw ng paghukom, yun po yung isang araw na haharap tayo sa Diyos. Huhukuman tayo ayon sa ating ginagawa. Ngayon, kung pagharap natin sa Panginoon, lukha tayo sa paningin ng Diyos, kawawa po tayo. Kaya, ang dapat nating pagpursigihin sa buhay natin, ang tunay na kayamanan. Sa aklat ng Hub, tinuruan po tayo sa chapter 22, verse 25.
Sabi po, ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang ginto, pilak na iyong pahahalagahan. Yung kayamanan, hindi lang siya material. Sa buhay na ito, importante maintindihan natin na pwede tayong magpapakayaman sa spiritual na buhay. At yun ang tunay na kayamanan. Meron akong hinandang 4 na gagawin natin upang para magkaroon tayo ng kayamanan, tunay na kayamanan sa langit. Una po, sa Matthew chapter 19, verse 21, ito po yung isang mayaman na lumapit sa Panginoon upang gusto niyang maligtas. At sabi niya, Panginoon, anong gagawin ko upang magkaroon ng kayamanan sa langit o makapasok sa langit? Sabi ng Panginoon, gawin mo to. Anong nakasulat? Yan gawin. Sabi niya, ginawa ko na lahat yan, Panginoon. Sabi ng Panginoon, may kulang pa. Itong 21, ito yung ating pagkuha ng aral. Sabi po, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Para magkaroon tayo ng tunay na kayamanan sa langit, na yung siyang dapat nating pahalagahan, kung ano mang mayroon tayo, sabi nga ng Panginoon, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian. Alam niyo minsan, ang swerte po sa isang tao na siya mayaman, pero naging instrumento lang siya, kaya siya naging mayaman para tumulong sa mahihirap. Kaya lang ang problema po ng tao, nag-ipon ng kayamanan, tapos halos ayaw tumulong sa mga mahihirap. Doon po siya nagkakaroon nawala ng kayamanan sa langit. Kaya kung gusto natin magkaroon ng kayamanan sa tunay na kayamanan sa langit, ay matuto tayong tumulong. Kung pinagpapala tayo ng Diyos sa buhay natin, maging pagpapala naman tayo sa iba. Sapagkat sabi nga po dito, kapag magkakaroon tayo ng kayamanan sa langit, kapag ginagawa po natin ang mga bagay na ito. Kaya, yun po yung importante. Alam nyo, ang lahat ng bagay may mga tungkulin na nagkakalakip-lakip. Halimbawa, parang daliri po, iba-iba lang sila ng sukat. Pero, kung kulang yung hinlalaki mo, mahirap humawak ng baso. Kaya nga po, ganun din yung mga tao. May mga iba-iba tayong mga kaloob, na yung mga kaloob na yan dapat ginagamit natin sa pagtulong sa kapwa, ipamahagi sa kapwa. At sa ganung kaparaanan, magkakaroon tayo ng tunay na kayamanan o kayamanan na panlangit, sabi po. Pangalawa po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 hanggang 19. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo ay masiyahan. Sabi po, turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Para magkaroon tayo ng kayamanan, tunay na kayamanan, kung tayo may kayamanan dito sa lupa o medyo pinagpapala tayo ng Diyos, huwag tayong magyabang, huwag tayong magmalaki. Alam nyo, minsan may mga anak umaasinso lang, kung ang tingin nila sa kanilang mga magulang, ang liit na. Masyado na silang malaki ng kanilang standard. Hindi po dapat ganon. Pag ganon po ang asal natin, hindi po tayo magkakaroon ng kayamanan sa langit. At sabi nga, matuto tayong magpakayaman tayo sa paggawa ng mabuti. Yun po yung importanteng maintindihan natin. Pag pinapractice po natin yan, pag ginagawa po natin yan, magkakaroon tayo ng kayamanan, makakapag-impok tayo para sa matatag na hinaharap. Ito po yung langit. Dito sa lupa, kahit anong karami ang kayamanan, iwan mo yan at wala kang madadala. At yun po yung pangalawa. At sa pangatlo, sa Santiago chapter 2 verse 5, ituring mo yung sarili mo na mahirap. Kahit medyo pinagpapala ka. May mga tao po kasi, pag medyo pinagpapala, nag-iba ugali. Sabi po dito, mga kapatid, kung minamahal, tingnan ninyo ng mabuti. Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Dito po, yung mga mahihirap, pinili ng Diyos upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Yung bang lagi nating exercise o
taglayin ang ating pananampalataya. Magpakayaman po tayo sa pananampalataya. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, Diyos ng himala. Diyos na walang imposible, makapangyarihang Diyos. At yun ang paniwalaan po natin. Hindi yung magagawa natin. Ang mga tao po, sa kasalukuyan, minsan, pag nakaangat lang sa buhay, nag-iiba ugali. Minsan, nagmamalaki na, yumaman siya sa kanyang sariling lakas. May mga naririnig tayong mga ganyan. Tandaan po natin na wala namang tatanggapin ang tao, malibang ibigay sa kanya ng Diyos. Yung anumang mayroon tayo ngayon, ay biyaya lang ng Diyos yan. Kaya, ariin natin na mahirap naman talaga po kung wala ang Diyos. Umaasinso lang naman tayo dahil sa Diyos. Kaya, yun ang dapat nating isipin upang maging mayaman tayo sa pananampalataya. Lagi nating taglayin ang pananampalataya ibinibigay sa Panginoon. Kasi sa Kawikaan chapter 13 verse 7, ang sabi nga po ng talata may mga taong nagkukunuang mayaman, subalit wala naman. Ngunit may ibang nag-ayos ng mahirap, bagamat sila ay mayaman. Yung mga mahihirap na umaasa sa Diyos, mayaman yan. Yung mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, napakayaman ng tao na yan. Pero yung mga taong binaliwala ang sinasabi ng Diyos, napakadukha ng tao na yan. Kaya, yun ang ating taglayin dapat. Sa pang-apat, sa unang Timothy chapter 6 verse 7 hanggang 10, sabi po, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga, dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at isinusuot. Ito po yung pang-apat. Dapat kontento po tayo para magkaroon tayo ng kayamanan sa langit. Sabi po, sa sunod na talata, ang mga nagnanasang yumaman ay nahulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. Dapat nakukontento tayo sa buhay. Ang mga taong nakukontento sa buhay, ang hinahanap po doon, mga espiritual na bagay na buhay. At yun po yung nagpapayaman sa atin. Kaya itong mga pangako sa atin ng Panginoon para tayo nagkakaroon ng kayamanan sa langit, ito yung gawin natin upang makapag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit sapagkat doon walang naninirang tanga, sabi po. Sa Lucas, may turo po ang Panginoon sa chapter 12 verse 15 hanggang 21, sabi po niya, sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo, kaya nga makontento po tayo Kaya nga sabi, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos isinasalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipapagiba ko ang aking makamalig, magpatayo ako ng mas malaki, doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon napupunta ang inalaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Minsan dahil sa pagpupursige natin ng mga material na kayamanan, nakakalimutan natin ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Tandaan po natin na dapat mayaman tayo sa paningin ng Diyos. Mayaman. Hindi po tayo dapat dukha. Hindi po tayo dapat dukha sa paningin ng ating Diyos. Dapat mayaman tayo sa Panginoon. Mayaman tayo sa mga pagpapalang espiritual. Sabi nga po, ang mga palatandaan na mayaman po tayo, nakakapagbigay tayo, nakakatulong tayo. Yun po yung mga kayamanan. At sa mga spiritual na usapan, kapag wala ka, paano itutulong mo? Halimbawa, sa salita ng Diyos, pag kulang ka, kapos ka sa salita ng Diyos, paano ka makatulong? Paano ka makakapagbahagi ng mga spiritual na usapan? Idukha ka sa salita ng Diyos. Paano ka yung may mga sakit, matulungan mo kahit sa panalangin. Kung kulang ka sa ganong mga kaloob. Kaya nga si Apostol Pablo sabi niya, sa ikalawang Korinto,
Ang turing ni Pablo sa kanya, inari kaming malungkot, ngunit laging nagagalak. Mukhang naghihirap, ngunit pinapayaman namin ang marami. Parang walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Bakit mayaman po si Apostol Pablo sa pananampalataya? At ito dapat ang ating pagpursigihin para tayo makatulong sa lahat ng mga tao sa paligid natin. Sabi nga, akala lang ng mga tao, sabi ni Pablo, inari kaming malungkot, ngunit lagi kami nagagalak. Ang mga taong may Diyos, laging nagagalak. Ang mga taong may Panginoon sa kanyang puso, laging masaya. Sabi nga, mukhang naghihirap, ngunit maraming pinapayaman. Alam po ninyo, yung mga spiritual na kayamanan, yung mga turo ng Diyos na naisishare natin, na ibabahagi natin sa mga tao at natutunan nila ito. Isang kayamanan po yan na hindi pwedeng agawin sa iyo kailanman o kanino man. Kaya magpakayaman po tayo sa mga usapang mga spiritual sapagkat yun ang tunay na kayamanan. Kapatid, kumusta na? Ano ang kayamanan mo ngayon? Ano ang pwede mong may pagmamalaking kayamanan mo sa mundong ito? Kung ikaw ay mayaman sa material na kayamanan, ariyan mong baliwala yun. At ang pagsikapan mo, sabi nga po, ang mga bagay na spiritual sapagkat yun ang tunay na kayamanan. Sa aklat ng Isaiah chapter 33 verse 6, siya ang nagpapatatag sa bansa. Iniligtas niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila, si Yahweh, sundin at igalang. Yun po yung kayamanan. Ang kayamanan dapat ng mga lingkod ng Diyos, ang Diyos at ang pagsunod at paggalang sa Diyos. Kayamanan po yan. Kaya kung wala ka sa mga bagay na ito, pwede pang magpursige para yumaman. Pwede pang magpakayaman upang makapagpayaman tayo sa iba. Sabi nga, manalangin tayo na pagpalain tayo sa mga usapang pang-spiritual upang maging pagpapala tayo spiritual sa iba. Ang mga material na kayamanan, minsan yun ang pinagkaabalahan ng marami. Kakalungkot lang, wala talaga tayong madadala dyan. Kahit nga yung salawal mo kahit damit mong pinakaingat-ingatan mo, hindi mo madadala yan, mabubulok lang yan. Pero yung mga ipinundar mong kayamanan, panlangit, yun ang tunay na kayamanan na siyang aanihin mo isang araw. Pagharap mo sa Panginoon, itinatago lang ng Panginoon yan. Pag nandun ka na sa Kanya, ibabalik niya sa iyo, sasabihin ng Diyos sa iyo na ito na yung kayamanan na iniipon mo nung ikaw ay nasa lupa. Kaya, kumusta po ang kayamanan? Ano ba ang kayamanan mayroon tayo sa mga oras na ito? Kung sa tingin mo, wala ka pang kayamanan sa langit, sabi ng Diyos, humingi ka sa akin, bibigyan kita. Ang nanghihingi, binibigyan ng Diyos. Ang kumakatok, pinagbubuksan ng Diyos. Ang naghanap, nakakasumpong. Kaya pwede pa tayong magpakayaman sa mga usapang pang-spiritual upang isang araw pag tayo na pumanaw na sa mundo ito, aanihin po natin ang mga kayamanan ito. Sabi nga ng Diyos, dito sa lupa, may mga tanga at kalawang na naninira sa mga kayamanan. Pero yung kayamanan na nasa langit, hindi po ito napapasok ng kalawang o walang tanga o kalawang na pwedeng sumira dito. Kaya ang papuri at kabutihan ay para sa Panginoon. Salamat sa kanyang walang katapusang pagpapaalala sa kanyang mga salita para maiintindihan natin na minsan nauubos lang yung oras natin, wala na nga tayong panahon ang iba wala ng panahon sa pananalangin sa Panginoon, pakikipag-usap, pakikinig sa mga salita niya sapagkat puro trabaho. Hindi ko naman sinasabing huwag na tayo magtrabaho. Hindi ko naman sinasabi, pero sabi nga po ng Diyos, sabi niya, 6 na araw kayo magtrabaho, pang 7 araw ay para sa Kanya. Ilaan natin para sa Kanyang karangalan at kabutihan. Kaya magpakayaman tayo mga kapatid sa tunay na kayamanan, hindi yung temporaryong kayamanan, hindi yung pansamantalang kayamanan. Kung naghanap tayo ng pagkain, yung pagkain ng hindi napapanis, huwag yung pagkain na napapanis. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang aming kayamanan. Patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyong banal na trono sa mga oras na ito. Hinihingi po namin ang mga kayamanang pang-espiritual. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mauna ka sapagkat ikaw ang may sabi na unahin namin higit sa lahat ang pagharian kami ng Diyos
at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban at ibibigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, salamat sa mga kayamanang spiritual na ito. Sapagkat pinagyayaman niyo kami spiritual, nakakapagbahagi kami ng kayamanan na ito. Hallelujah. Natuto kaming tumulong, natuto kaming magbigay, natututo kaming magpasakop. Ito yung mga kayamanan, Lord, na hindi maagaw sa amin kaninuman. Tulungan niyo kami na ito ang aming unang pagsikapan, unang gawin, hindi ang mga bagay na material, sapagkat sabi nga po niyo at totoo naman po, Lord, na ang mga kayamanang material ay nauubos, nasisira, ninanakaw, Panginoon. Kaya tulungan niyo kami, magkaroon kami ng tunay na kayamanan sa aming mga buso, sa aming mga buhay. Ang magiging mayamang spiritual, Lord. Sapagkat ito ang pinakamahalaga sa buhay namin, sapagkat pansamantala lamang ang buhay dito sa lupa. At natuto kami, habang may lakas pa po kami, na magpakayaman kami sa tunay na kayamanan. Kaya nagpapasalamat po kami aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Patuloy ang aming panalangin sa mga kapatirang nakakapanood sa aming online service na ito, Lord. Patuloy mo silang abutin ng iyong mapagpalang kamay na iyong kapangyarihan. Patuloy mo sila, Panginoon, na pagpalain spiritual. Magpakayaman sa mga usapang pang-spiritual, Ama. Tulungan mo ang bawat isa. Tulungan mo din ang mga may sakit at karamdaman sa mga oras na ito. Hallelujah. Sabi po ninyo sa padala mong salita, pinapagaling mo ang iyong bayan. Kaya Lord, salamat po at sa pamamagitan ng aming mga panalangin na ito. Alam namin, Panginoon, na hindi maiksi ang iyong kamay upang abutin ang may sakit at may karamdaman sa mga oras na ito. Kaya aming panalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagalingin po niyo sila. Patuloy namin ang pinapanalangin ng aming bayan, mga leader ng aming bayan. Patuloy namin pinapanalangin ang aming mga kamag-anak. Patuloy namin pinapanalangin ang aming mga spiritual leader, mga pastor, na patuloy na naghatid ng mga mensahe, Panginoon, sa iyong mga tupa, Lord, sa iyong bayan, Panginoon. Patuloy namin panalangin ang iyong pagsama sa amin. Utusan ninyo ang iyong mga anghel upang mag-ingat, magbantay sa bawat isa sa amin. Ang papuri ay para sa iyo lamang. Ang pagdakila ay para sa iyo lamang. Patuloy ka naming sinasamba aming Ama na sa langit sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Amen. All I once held dear, built my life upon. All this world reveres and wars to own. All I once thought gain, I have counted loss, spent and worthless now, compared to this. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness. And I love you, Lord. Yeah.